Hi guys, magandang umaga. Umuulan na naman. Ayan, makikita niyo sa window. Biglang umaraw. Umuulan, umaaraw. Umaaraw, umuulan. Ganun. So, ayun, habang nagtatrabaho tayo dito, gumagawa tayo ng proposal para sa ating mga clients. Ayan, ang ganda ng aking view ngayon dito. Yung tinig ng ulan ang aking naririnig. Kayo ba ay may insurance na guys para protection sa inyong family in the future, na kapag wala kayong trabaho na ay magagamit nyo, o kaya knock on wood, magkasakit kayo ay pwede nyong magamit, o kaya para sa pag-aaral ng inyong mga anak. Meron na ba kayo guys? Kung wala pa, nako, pwede kita tulungan. Dahil yan ang mission ko, na matulungan ang buong Filipino na magkaroon ng financial security. Dahil yun ang rules namin as a financial advisor at financial educator. Dahil ayaw namin maging selfish. Dahil ayaw naman namin na kami lang yung magiging aware sa inflation. Dapat tayong lahat ay aware para pantay-pantay tayo umangat. Alam nyo ba yung inflation? Yung inflation na bawat taon, nagmamahal yung bilihin. Alam mo, mabuti pa yung bilihin, nagmamahal, pero yung tao, hindi tayo mahal. Ang sakit noon, di ba? Kaya para mapantayan natin ang inflation, dapat magkaroon tayo ng investment. At yung income natin, dapat nag-i-increase din ng 4% per annum para masabayan natin yung inflation. Ano ba ulit yung inflation? Yung inflation, gaya na lang ng diaper ng anak mo. Dati, 6 pesos lang yung isang piraso. Ngayon, magkano na ba? Hindi ko alam yung presyo kasi wala akong baby. So, ganito na lang. Yung kilo ng bigas. Yung dati na 20 pesos, ngayon ay 56 pesos na. Yun yung tinatawag na inflation. Yung inflation, hindi natin yan mapipigilan. Dahil maraming rason ang pagtaas ng presyo. Lalong-lalo na kung nag-i-increase ang sweldo ng mga empleyado, maraming itinatayo na infrastructure, maraming build na sinasabi, kaya yun yung nagiging dahilan ng pagtaas ng inflation. Isa na rin dito yung kawalan ng supply. So, yun din yung mga dahilan. Kaya dapat pantayan natin yung inflation. Sabayan natin sa pag-iipon, pag-i-invest, at i-secure yung ating future. Dahil hindi habang buhay ay nagtatrabaho tayo. Dahil hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin bukas. Alam mo ba yung sad surprises? Yung sickness, accident, disability, and death. Yun ang pinakasad na surprises. Sad surprises kung hindi tayo nakapag-prepare. Pero kahit sad surprises kung nakapag-prepare tayo, at least doon tayo nakafocus doon sa nangyari, hindi tayo doon sa paghahanap ng pera. Dahil wala namang iisipin, dahil prepare ka, secure ka, so yung worries mo ay nababawasan. Hindi yung umiiyak ka dahil sa nangyari, dahil sa sad surprises. So ngayon, kapag hindi ka nakapag-prepare, iiyak ka rin dahil hindi nakapag-prepare, walang pera, paano na? Anong ipapagamot dito sa family na may sakit? Dito sa family na nagkaroon ng biglang accident? So, di ba? Pero kung nakapag-prepare, doon tayo makatuon yung focus sa nangyayari. Time doon sa nangyari. Sa tao na kailangan ng oras, hindi doon sa paghahanap ng pera. Kaya, para mapaghandaan ng kinabukasan, dapat
laging unahin ang pagkuha ng insurance. Dahil ang insurance, ang kaagapay mo na itayo ang future na gusto mo makamit para sa iyong sarili, para sa iyong anak, para sa retirement mo. Kaya nga tinatawag na insurance dahil insured ka at guaranteed. Walang mawawala kapag nag-iipon ka. Ayun lang.